Mga ka-farmers, si-share ko po sa inyo papaano pamungahin ang isang taong kalamansi. Papaano po ba nagkakaroon ng bungang kalamansi? Mga ka-farmers, ano ba ang ating sikreto? Ano ang mga tips? Iisa-isahin po natin ito sa ating pag-aaral. Sana samahan nyo ko ngayon sa aking tutorial. Mayroon po sana kayong matutunan at makinabang ng mas malaki, lalo na dun sa mga kababayan natin na meron ng tanim na kalamansi. Gaya nito, paano nagkaroon ng bunga ang isang taong kalamansi. Ito po, share natin sa inyo. Oy, kamusta na kayo mga kakalamansi, mga ka-farmers? Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong araw na ito, i-share ko sa inyo papaano po ba natin pamungahin ang isang taong kalamansi. Gusto nyo mga farmers maging hitik ang bunga ng inyong kalamansi? Maswerte yung mga meron ng tanim. Ngayon, doon po sa wala pang tanim, pwede naman po ninyong itry. Pag dumating na sa punto ang inyong kalamansi ay umabot ng isang taon at pwede na pamungahin, ito po ang mga tips na ating ibibigay sa inyo para ang inyong kalamansi ay maging hitik sa bunga, hindi po tumayog at maging pandak na gaya nito. Uso ngayon ang mga bonsai. Para ma-enjoy ninyo ang inyong pamimita sa inyong kalamansi na maliit pa, pamungahin na natin ng maaga. So, papaano yan? Antabayanan nyo mga ka-farmers, yan po ang ating iisa-isahin sa ating pag-aaral na ito. Umpisahan na po natin ang ating pag-aaral. Una, pitasin natin ang lahat ng mga bunga na po pwedeng ibenta. Yung sa inaakala natin pasok sa buyer, huwag yung masyadong maliliit. Hindi bagkos, yung talagang pitasin na po pwedeng ibenta sa market. Kapag ka napitas na natin mga ka-farmers, yung bunga ng ating kalamansi ng mga ito na isang taon, eto po ipakikita natin sa inyo kung bakit kailangan pitasin natin ang bunga ng ating kalamansi. Dahil ito pong mga pinagpitasan natin na ito mga ka-farmers, sa ating pagpapabulaklak, mapapalitan po yan ng 3 bulaklak. Magkakaroon po siya ng suwi, yung supling na mayroong kasama na siyang dahon. Kaya pag sa ating pagpapabulaklak, kailangan natin pitasin para meron siyang mapalit uli. Total naman, pitasin naman po yung kanyang bunga para maibenta mo na, maipuhunan mo sa pag-aalaga sa kanya. Pitasin na po natin ng maaga sa ating pong pagpapabunga. Step 2. Sprayin po natin ng herbicide ang inyong kalamansi, yung ilalim. Take note mga ka-farmers, ingatan po ninyo na huwag mabugahan po ang dahon ng inyong kalamansi, lalo na halimbawa yan ay bata pa. Kaya mahalaga po na ating ma-sprayan po ng pamatay damo itong ating kalamansi, itong ilalim para maging malinis. At syempre, walang kaagaw sa pagkain ng abono ninyo. Kaya mahalaga, spray natin ng herbicide. Ngayon, yung mga klase, anong klase yung mga herbicide? Kung lang kayong gagamit po noong mga sobrang tatapang na herbicide na maka-apekto doon sa inyong kalamansi. Kaya isa yan. Step 2, lilinisin natin ang ating kalamansi. Step 3 mga ka-farmers, pagkatapos po natin na ma-spray ng herbicide ang ating kalamansi, okay na, patay na ang kanyang damo. Ito ang po pwede natin gawin uli, ang mag-ayos ng daanan ng tubig ng inyong kalamansi. Ayan, makikita na po ninyo sa video, kagaya po ni Kuya. Ayan, natsempohan po natin, nagpapala po siya. Naayos po niya itong daanan po ng tubig. Para kung magkagayon, ay madali pong pumunta sa dulo yung tubig ng kalamansi at maginhawa. Busog ang inyong kalamansi pagka ito ay tutubigan. Ngayon mga ka-farmers, meron pong iba't ibang klase rin po noong paglalagay po ng daanan ng tubig. Ito pa mga ka-farmers po natin ang isang style na po pwedeng maging kanal po ng tubig. Gagawa po tayo ng pinakabilog o yung pinakahulmahan, istaka ng tubig. Pakikita ko po sa inyo.
papalahin po natin na pabilog itong ating kalamansi. Ito na po yung ginawa natin. Yan. Yan po mga ka-farmers po natin. Yung hukay na yan. Kakasya po dyan na mahigit 1 timba. Kaya pagka tayo magdidilig at maglalagay ng abono, matutuno na po yan. Pagka ate po siyang tinubigan. Hindi po kalat-kalat ng tubig, kundi pagkus nakapalibot lang siya. Ayan po ang isa sa style ng ating paglalagay po ng kanal. O pwede po natin gawing kahon dyan. Style kahon lang din para mas marami pong tubig ang ating mailagay. Step 4, nakita natin kanina yung pag-aayos po ng ating daanan ng tubig. Magkaroon siya ng kanyang sariling kanal at maginhawang tubigan yon. At siyempre, busog ang kalamansi. Ang ating step 4 naman mga ka-farmers, mag-uumpisa po tayo ngayon ng ating pagtitigang ng lupa. Sabihin, hindi natin ito tutubigan ng 20 days. Ito mga ka-farmers, ginagawa po natin ito pagkatag-araw. Sa tag-ulan hindi po tayo nakapagpapabunga ng ganyan. Kundi take note mga ka-farmers, sa tag-araw natin ito gagawin, hindi po sa tag-ulan. Kaya 20 days hindi tayo magpapatubig hanggang sa ang inyo pong dahon ng kalamansi ay tila baga gumulang or yung medyo tumiklop ng kaunti. Ang kalamansi ang gagawin natin ay medyo sasaktan lang natin siya, kumbaga uuhawin natin. Hindi naman po natin siya papatayin, kundi bagkos yung mga 20 days siya. Huwag mo naman palalagpasin po ng 20 days. Mga ka-farmers, ang ating step 5, abonohan na po natin ang ating kalamansi. Ang pag-aabono kumpara po doon sa taon ng inyong kalamansi. Pag 1 taon, pwede po yung 2 dakot na malaki. Pagka umabot ng 2 taon, siyempre, habang nagkakaedad yan, nadadagdagan po ang pagkain ng kanyang abono. Pero doon po sa atin, sa 1 taon, 2 dakot po na malaki, paikot ang paglalagay ng abono, mga ka-farmers. Mahalaga po yan na kailangan ng abono sa atin para po magbulaklak ang inyong kalamansi. Ayan mga ka-farmers po yung ating paglalagay ng abono paikot sa puno ng ating kalamansi. Huwag po malayo para po makain niya. O ano po yung nasasakupan ng kanyang dahon, ganun po nandyan pa yung kanyang ugat sa palipot. Ano yung sakop ng kanyang dahon. Ayan. Yan po yung paraan po ng ating pag-aabono. Huwag nyo pong itutumpok doon sa ugat na yon dahil baka maluto, indahin ng inyong kalamansi. Mas maganda yung ganyan pakalat. Kasi ang ugat po niya kalat na rin. Step 6. Pagkatapos po natin lagyan ng abono ang ating kalamansi, sasabayin na po natin mga ka-farmers po ng patubig. Ayan. Mahalaga po mga ka-farmers, meron tayong patubig gaya nito. Siyempre papabaon tayo ng deep well. Para madaling mabuhay, gagamit tayo rito ng poso. At para maiyahon naman po ang ating tubig, kailangan natin yan ng makina. Ayan.
Diyan naman, ipapwede rin dinamo. Basta kung malapit ka sa bahay, di kuryente, pwede rin. Kahit anong pan-diesel, po pwede yan. O kaya di gasolina. Kailangan mo rin naman ng hose. Mabilis yan, madali pong tubigan, mga ka-farmers. Kaya yan po ang mahalaga para yung ating sinabog na abono kainin ng inyong kalamansi. Kasi pagka nagsabog tayo ng abono at isang linggo kang hindi magtutubig, hindi kakainin. Makakuha pa ng araw yung abono. At mas maganda, pagkasabog, kinabukasan, pwede mong tubigan. O di man, pwede mo naman siyang sabayan ng patubig at sabog ng abono. Yan ang isa po yan na mahalaga. Pagkatapos mga ka-farmers po natin na maabonohan ang ating kalamansi, step 7, i-spray na po natin ang ating kalamansi. Sa loob ng 10 days, meron na po tayo makikitang mga matang hito na lumalabas na ang ating mga bulaklak. Kailangan na po natin itong alagaan. Yan. Gaya po niya mga ka-farmers po yung ating maliit po na bulaklak. Kaya tinatawag po natin ng matang hito. Pagka ganyan na po siya kalaki, aalagaan na po natin siya ng spray. Pwede na po natin itong lagyan ng ating foliar. Ano mang gusto po din yung foliar, pwede yan. Ang paglalagay naman po ng foliar, hindi naman po every tayo po yung nag-spray. Pwede po yan, ikalawang buwan, paglalagay natin ng foliar. Yan po yung bulaklak. Aalagaan na po natin siya. Twice a week ang ating gagawing spray. Bakit kailangan po natin na twice a week? Ayan mga farmers, para hindi po ito kapitan po ng insekto. Gustong gusto po yan ng hanip. Yan pong ganyang paliliit na bulaklak. Pag hindi natin spray ito mga farmers, yung bulaklak na yan hindi po na makakabuka. Diyan pa lang may uod na sa loob. At pagka hindi po tayo nag-spray, ayan, magiging ganito po ang itsura niyan. Tutusokin na po yan ng putakte. Kaya regular po ang gagawin po natin pag-spray mga ka-farmers. Kaya ito, after po natin na maabonohan, kailangan po ninyo ng regular na pagbobomba. Di naman po kailangan natin mga ka-farmers yung ligo-ligo ang ating pag-spray. Mahalaga po dyan ay kumapit po yung gamot sa dahon, sa bulaklak, pati na rin po sa kanyang bunga. Yan po ang tips po natin mga farmers. Kaya mahalaga na inaalagaan natin sa spray dahil marami pong mga insekto, putakti na po pwedeng manira ng ating bunga. Kaya yun ang mahalaga nating dapat na gawin para mag-maintain na buo ang inyong buko o ang inyong bunga, ang kalamansi. Ngayon, kung meron kayong mga bulaklak na ganito, meron kayong mga maliliit, nasa sa inyo yun. Kung meron kayong budget, pwede kayo magtuloy pa rin ng inyong pag-spray ng weekly. Ang step 9 natin mga ka-farmers, kapag kagaholi na ang ating kalamansi, stop na ang ating pag-spray kagaya nitong aking nasa likuran. Pag ganyan na po mga ka-farmers po ang ating kalamansi, ay pwede na tayong hindi mag-spray. Dahil yan ay matibay na rin yan sa tusok. Matibay na rin yan din sa putakti. Pero pagka marami po sa inyo ay ganito na karami ang buko at halos sa pare-parehas, magkakasing laki, para hindi kayo maging aksayado sa gamot at menos gastos, stop na ang inyong pag-i-spray. Yan ang isang paraan ng ating pagpapabunga. Pagka sabay-sabay ang bunga, sabay-sabay ang bulaklak, menos ka sa iyong gamot. Kaso nga lang, isang anihan lang. Compare mo
doon sa dire-diretso pong pag-spray, tuloy-tuloy naman ang iyong pamimitas. Although medyo may kagastusan pagdating sa gamot, pero sulit naman pagka ikaw ay humarbest at mga buo ang iyong inaalagaan. Ayan. Ang pang-10 mga ka-farmers, maglalagay na po tayo ng ating complete na abono. Ito ay kakaunti kumpara mo doon sa pinakauna mong paglalagay. Kaya naman po natin ilalagyan po ng complete para ang inyo pong kalamansi ay hindi makotsok. Yun naman na magpapalaki ng inyong bunga kapag halimbawa ganito karami ang bunga ng inyong kalamansi. Pero pwede kasi ito hindi masyado lumaki ang bunga pagka sobrang dami. Yung abono na inyong ilalagay mga ka-farmers, yun naman ang magpapalaki ng inyong mga bunga para maiwasan yung mapintasan ng inyong kalamansi na maliliit, at least to malaki dahil dun sa abonong inyong nilagay. At ang pinakahuli mga ka-farmers, pagka tayo po ay naghihintay ng paglaki ng inyong kalamansi at yang halilagpas gahuli na at pwede na siyang mapitas at naghihintay tayo ng presyo, bantayan na ninyo ang inyong kalamansi. Bakit? Baka kayo rin maunahan kayo ng mga tulongges, yung pinaghintay na 4 na buwan sa isang iglap na tulongges ang inyong kalamansi. Lalo na pagka ang kalamansi nyo mga farmers, ang presyo ay nasa 1 plus, 1,000, 1,2, 1,3, uso ang kawatan pagka maraming bunga ang inyong kalamansi. Pero pagka madalang naman ang bunga ng inyong kalamansi, hindi naman na kailangan na bantayan dahil mahihirapan niya magnanakaw na kumuha sa kalamansi mo. Siyempre, ang gusto na magnanakaw, na yan ay kanyang mapitas, pag bulto at maraming bunga sa isang puno lang, makakakuha siya ang timano kagad ng 15 kilos. Walang kapagod-pagod, walang kahirap-hirap compare nyo sa may-ari. Kaya para maging okay at masulit ang inyong alaga, bantayan nyo na ang inyong kalamansi. Pag malapit ng pitasin, ilang araw lang mabawa, 1 linggo bago mapitas. Pwede naman ninyong ronda-rondahin. Ganun po ang ating pamamaraan sa ating pagpapabunga ng kalamansi, na kahit yan ay medyo malapit sa pitasin, di na po natin nahahayaan po yan na hindi natin babantayan. Kaya kailangan pa rin ang ating pagbabantay. Bago tayo magpaalam, ay shoutout muna natin ang ating mga kaibigan. Si Sir Mike TV. Paki-subscribe po ang kanyang channel mga ka-farmers. Po si Sir William Manansala, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe. At gayon sa ito po ay meron po siyang farm dyan po sa UAE, Fujairah Airport. Kaso nga lang, ang itinanim po niyang kalamansi ay buto. So 6 na taon ay wala pa rin pong bunga. 2 years pa ang kanyang hihintayin para makita ng bunga yung kanyang kalamansi. Sa ibang bansa naman kasi ito sa UAE, United Arab Emirates, naka-farmers. Shoutout din po natin si Repuya Mix Vlog. Ano raw bang uri ng kalamansi ang ating itinatanim? Bakit 1 taon ay marami nagbunga? Gaya nito mga ka-farmers. Kasi mga ka-farmers, itong ating kalamansi ay grafted lang naman ito, hindi po markot. Mas maganda po kasi ang grafted mula doon sa seedling na kalamunding, pinutol at tinugtungan ng matandang puno. Ito na po ang resulta. Kaya isa rin po yan sa ating mga ina-advise kung tayo magtatanim ng kalamansi, mas magandang grafted. Huwag po ang seedling dahil 8 years yan. 6 years to 8 years bago nyo po makita ang kanyang bunga. Shoutout din po kay Oscar Arcilla. Salamat po sa inyong panonood. Gayon din naman kay Martin Napod Oli. Kamusta na po kayo, sir? Ito, madalas po sa atin nagtatanong si Martin Napod Oli. Shoutout din kay Rod O. Aponte. Kay Mr. Rod O. Aponte, kumusta na po kayo? Pati na rin po kay Sir Louie Bring. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ng ating vlog.
Shoutout din kay Catherine Ventura, ito ay taga Tarlac. Salamat po sa inyong panonood. Ayun, hanggang doon lang po muna mga ka-farmers, ang ating pong mga kaibigan na nagpapa-shoutout. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong pong panonood, at meron po tayo mga kaibigan na sa kabila po ng pandemic, mga nauwi, mga seaman, ngayon po pag-uwi nila sa kanilang probinsya, isa rin to sa kanilang magiging project at po pwede nilang maging income o pagkakitaan. Ito try nila ang pagtatanim ng kalamansi. So mga ka-farmers, ganun lang po naman kasimple ang ating pong pagpapabunga, paano pabungahin ng kalamansi. At yun po, sundin lang po natin yung mga step na yon, yung hanggang step 10, para pag yun na sinunod ninyo, asahan ninyo, makikita ninyo mga farmers po yung bunga ng inyong kalamansi, gaya na sa video na inyong nakikita. Ganun lang po simple yung aming pamamaraan na ginagawa. At gayon din naman, kailangan pa rin natin mga farmers siyempre yung sipag at tiyaga at yung pong awa ng Diyos, lalo na yung pong ating kaalaman. Napakahalaga nun na meron kang kaalaman. Sabi nga, bawat kaalaman, karunungan, katumbas po niya rin kayamanan. So mga farmers, hanggang dyan lang po muna. Salamat po sa inyo pong pagsubaybay itong ating vlog. Salamat sa ating pong mga bagong subscriber. Pag nagustuhan po ninyo ang video na ito, please paki-like, subscribe, at pwede kayong mag-comment. Pwede rin po ninyo i-share sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat po. Ako po si Kuya Berhel Bunang, at lagi natin tatandaan, karunungan at ang kaalaman, may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita na lang tayo bukas. Bye-bye.